not giving up too soon. Marami sa atin, ang bilis sumuko. Marami sa atin, unting problema lang, nag-give up na po sila. Marami sa atin, may problema lang sa pamilya, may problema lang sa bahay, ang hirap na po makapag-business. Ang tawag po dyan, not giving up too soon. Hindi po natin masisi, ganun po ang tao sa mundo. Pero tandaan mo, the moment na tumitibay ka, gumagaling ka, nagiging matibay ka, mas lalong lumalaban ka, magugulat ka na lang. Marami ka palang tao na nai-inspire sa paligid mo na hindi rin sumuko katulad mo. Kaya pag may pinagdadaanan po tayo, may mga bagay po tayo na minsan hindi po natin may paliwanag. Ang hirap i-explain eh. Diyan, may mga bagay na ganyan. Minsan, parang, ba't ba nangyari sa akin to? Ang dami-daming tao sa mundo. Ako pa nagka-emergency. Bakit ito yung buhay na meron ako? Bakit hindi naging ganito? Marami tayong iniisip. At yun ang nagiging reason kung bakit tayo nag-give up sa buhay. Sabi nga, it doesn't matter how did you start. What matter is how you finish. Ang importante dito, hindi yung paano mo sinimulan. Ang importante dito kung paano mo tatapusin yung laban. Kasi sa simula talaga, struggle is real. Sabi nga nila, 80% yung problema na pagdadaanan mo. Yung 20%, yun yung success na tatahakin mo. Kaya hirap makapunta ng 20% kasi 10% pa lang, nag-give up na po sila. Yung iba 20% pa lang, sumusuko. Hindi na kinakaya. Yung iba 50% pa lang, nag-give up pa rin po sila. Tandaan mo, 80% po ng pagdadaanan mo dito, yung proseso ng hirap ng buhay, hirap ng pagtsatsaga, at hirap po ng patient sa buhay. At yung 20%, yun po yung success. Meron po ako i-share sa inyo na video, isa po sa patunay na not giving up too soon. Actually, isa 1992 Olympic po ito sa Barcelona. Yun. 23 seconds pa lang. Nagkaroon na siya ng injury. 400 meter dash yun eh. 1992 Barcelona Olympic. And syempre, hindi naman inaasahan ng problema or emergency sa buhay. Pero may choices siya eh. Dalawa lang. Pwede siyang mag-quit. Hindi niya na ituloy yung laban. Or pwede niya pa rin ituloy yung laban. Pero anong pinili niya? Kahit mahirap, di ba? Kahit ikaw, susuko ka na eh. Di mo na kaya, lakad yun eh. Kasi injury yun eh. Problem na sa paa niya. Pero mas pinili niyang ituloy yung laban. Same din sa atin. Dumadaan tayo sa problema ng buhay. Dumadaan din tayo sa struggle is real, ika nga. Pero may choices po tayo. Pwede tayong mag-quit, pwede tayong mag-give up, pero pwede rin po tayong lumaban at ituloy po yung karera. Tama? And syempre, I hope na tayo bilang isang business partner or distributor sa front row, mas makuha po natin yung karera na gusto po natin. Hindi po natin alam kung ano mangyayari in the near future. Hindi po natin alam kung ano yung magiging kakalabasan ng buhay po natin. Pero isa lang po ang sure tayo. Kapag may ginawa po tayong magandang daan, na dadaanan, at naging tama po yung daan na yun para sa atin, sure po tayo na papunta tayo doon sa pangarap po natin. Di ba tinulungan siya ng tatay niya? Nakita mo? So parang ganun si God sa buhay natin. Pagdapa mong ganyan, hindi mo na alam kung sino yung tutulong sa'yo. Pero since connected ka, naniniwala ka sa Kanya, at may Panginoon, kahit mahirap, yun yung mag-aangat sa'yo. Papunta dun sa goals mo. Pinakita lang dun yung picture na yun para at least mas maintindihan ng tao na yun ang pinaka-best example na pag dumating tayo sa emergency ng buhay or dumapa or mahirapan, ang pinakamadaling gawin mag-quit. Kasi wala na eh. Pag nag-quit ka, tapos na. Pinakamadali yun eh. Pero again, may option. Mag-quit or lumaban.
Pero ito naman ang maganda. Pag nilaban mo, pag tinuloy mo, ang ganda naman yung dulo. And ano ba yung buhay mo? Ano ba yung legacy na may iwan mo sa buhay mo? Kasi pwedeng meron kang may iwan eh. Maaalala ka, ito si ganito, ito yung tao na nagbigay sa akin ng pag-asang mangarap. Ito si ganito, ito yung tao na nagbigay sa akin na matutong mangarap at umabot ng pangarap. So, sana maging maganda po yung legacy na iiwan mo in the near future. Para pagdating mo sa finish line, at least masasabi mo na nagawa ko yung part ko sa buhay ko. Tama? So anyway, maraming salamat po. Magandang gabi sa lahat.